Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning Martes kiniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako naman po si Tita Doris, kasama nyo. Ngayon, kasama ni Ma'am Karen. At syempre, Ma'am Karen, babatin agad ako ng Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day to everybody. Ayan. Sa lahat. Opo. Yung ating mga listeners, I'm sure, may mga malapuso na yung mga mata. Yes, oo. Naaalala ko si Bugs Bunny. Oo. At saka kanina halatang-halata kasi, no? Oh. At medyo maaga din ako na-shock sa presyo, syempre, ng mga bulaklak, no? Nung okay. nagsimba ako kanina, Oo. syempre, maraming nagtitinda dyan sa harapan ng ating cathedral. Mhm. At, yun nga, yung mga bulaklak doon ay sobrang mahal. Siyempre, anong panahon ba? Oo, di ba ganun yan? Parang Para sabi nga nung kasi hindi ako nagtanong, ma'am, kasi syempre, di ba dapat ako makatanggap ng bulaklak eh. So, hindi ako nagtanong ng bulaklak kasi baka hindi ko nga afford. 75 daw. Talagang pinresyohan, ha? Oo, pero, sobrang mahal. Miss Doris, alam mo ba, may nagjo-joke eh. Hindi naman bitter siguro, pero sabi niya, 2 beses daw sa isang taon nagtataas ang presyo ng mga bulaklak. Hulaan mo kailan? Valentine's Day at saka araw ng mga patay. Correct. Yan. Ayun patay. May pakaili patay. ko po. So, tama yung intro, no? Parang ano yung topic natin ngayon? Huwag kang papatay. Ayun. So, nakonek. Ayun. Huwag kang papatay. Yun yung topic. Actually, hot topic ngayon. Tapos dito sa Archdiocese, hanggang parokya po ata, magsadyala. Tinlampiya dyan para Friday. Pero yung ano muna, di ba? Yung sa Thursday muna. Yes po. Keng Webes po at tintamong misa, kumbirado lang andeng. Kaya ganang talasal pantaya. Miss Doris? Yes po. Ang misa ay? Ang misa Saan? po ay gaganapin sa ating Metropolitan Cathedral at around 6 o'clock. Hindi, around 6 o'clock po talaga. Ng gabi. Yes. 6 in the evening, Thursday. Ano yung Thursday? 16. 16 po yan. Apo. 16 February, Thursday, 6 p.m. Metong ya pong misa king Metropolitan Cathedral ing maganap ing misang ay ni Miss Doris nanuya para sa ating sa itinatawag ng ating simbahan na ang sabi nga ang tema ay Stop the Killing, No to Death Penalty. Ayan. So, 2 separate issues yon. Adwala pong mikawaning pisasabihan pero metong yamo yung pupunteriada. Ining etamo dapat makamate. At incidentally, Miss Doris, atin yung pepalwaling CBCP a statement. Opo. Yung CBCP naglabas ng isang pastoral letter nung the Sunday before. Opo. Bali nakakaisang linggo mahigit na tayo. Opo. Mula parang nung 2 beses na siyang binabasa po sa masses, Yes. di po ba? At dito sa radio station, kahit makulit tayo, Yes. talagang 4 na beses yata sa maghapon piniplay. Medyo, Miss Doris, kailangan magtiyaga ka lang ng konti sa pakikinig kasi medyo mahaba-haba. Pero kung ikaw ay isang seryosong Katoliko, nung makiramdam ka po, king sasabihan da rin ke katamong pastol. Opo. Pakiramdaman may nanimburi na sabihan talaga nini. Hindi Opo. naman biro eh. Tsaka seryoso naman. Siguro mas masanting po nung ngening episode tamo. Medyo pasadahan natin, Miss Doris, no? Kung ano itong pastoral letter. Simpleng-simple yung puntos. Pero naku, napakaganda nung pagkakasulat kasi elaborated. Basta talagang tatama sa kaarawang pinagdiriwang natin ngayon, ma'am. Mhm. Kasi
love yan, no? Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa buhay. Tama. At yung catechesis naman natin, talagang sinasabi yan. The 5th commandment, you shall not kill. Ano yan? Nasa Catechism of the Catholic Church. Yung ating basic na document ng catechesis. Talagang sinusulat. Article, part 3, section 2, chapter 2. O, diba? Parang ano yan eh. Pero hindi ko na yan tatalagta rin. Yung 5th commandment, sabi niya, yung you shall not kill. You have heard that it was, basta mini-mention kung ano yung mga statements na galing sa Bible. Human life is sacred because from its beginning, it involves the creative action of God and it remains forever in a special relationship with the Creator. Ano yan talaga kung babasahin mo. So, respect for human life, nandyan yan. Naka isa-isa. Basta basic yung pinupunteriya. Huwag kang papatay. Yes. At kahit anong klaseng pagpatay, hindi yan makatarungan at hindi yan makatao. Of course, to every rule is an exception, di ba? Kung self-defense. Ayun, pero hanggang dun lang. Oo, yun. Kasi dalawa yun. Pagka naman daw kasi hindi ka lumaban, ikaw naman yung mamamatay. Pero hindi yun yung pinag-uusapan kasi natin ngayon. Hindi yun. Dahil ito ay pinagplanuhan. Oo. Diba? At syempre, ang sabi ng simbahan, ang gusto natin ipaalala sa ating mga sarili, sa ating mga kasamang mananampalataya. No? Whether Katoliko yan o hindi yan Katoliko, I'm sure iisa ang ating isisigaw. Ayaw natin na mga may namamatay lang ng pinlano, di ba? Yes. Hindi yan po pwede. Kung iisa-isahin natin yung sa CBCP statement, 7 yan Opo. 7 mga numero o 7 paragraphs or 7 points. Nako, isang puntos, palagay ko, 1 linggo Pero syempre, hindi naman natin gagawin yun. Pero, kung kasing susuriin, di ba, nulalawen tala po, ining meto nga punto sa ini, malwat tayang pisasabihan kasi maraming kwentong buhay, tapos maraming turo ng simbahan ang nag-uugat, ang inuugatan ng mga statements na to. Ma'am Karen, okay lang bang itanong, no? May idea naman ako at yun din ang stand ko, no? Pero pwede ba manggaling sa'yo kung hindi pa parang pakialamera daw kasi tayo? Parang, di ba, bakit sinasali nyo, di ba, kagaya niya, no? So, may misa para dyan, no? So, yung mga ibang mahilig mag-question, bakit sasali yung simbahan dyan? Ayan, sige ma'am. Nako, simple sa yung Kapampangan nyo nga po sagutin? Simple yung sagot dyan. Opo. Ing sasabihan tamo po, naman malyaring tamo makialam. Pero pamakialam tamo, ano yan naging discussion na yan. Niyang may discussing separation of church and state. Pero basic yung issue. Ka rin ka makatok ng, syempre, kayong komunidad, kayong meto nga lipunan. Nung malilyari kay lipunan na ito, malyaring yung pakialaman. Antimo, di ba, Miss Doris, kapag bumagyo, kapag lumindol, kapag may sakuna, nagdadasal ka. Opo. Ang pinagdarasal mo ay maibsan sana kayo po masyadong apektado, etc., etc. Yun, kalipunan yun So, it's the same thing. Kung yung gobyerno kumikilos kapag may sakuna, tayo rin kumikilos, di ba? Yes po. So, what makes it different from praying for something that we do not wish to impose upon ourselves and upon society? Mamaya, itutuloy natin yan, Miss Doris. Bayo po ito, kumbiran tala po rin makiramdam ke katamo nung bisa kayong makyabe, kaya ning pisasabihan ay ni. Ano ba, mag-iiwan tayo ng tanong? Yes po. Mumunan diling, mumuna tamo pong kutang. Ikayo po, sangayon kayo keng death penalty o sangayon kayo po kening malilyaring istong migamaliin tao, paten mo niya mo kabod? O ali kayo? Kwento yun naman pong bagya. Bakit? Karen kay katamo po listeners, text yun la po rin kay kayong pakibat, karening numbers tamo. Ayan, para po sa smart users, it's 0918-351-8282.
For Globe, it's 0915-954-1303. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124. Text yula po rin kay kayong pakibat, kabang mag-break tamo at pakiramdaman tala po rin. Paganaka, ang poing kantang I Will Sing Forever. Mayap abak, Maya paugto, Mayap abengi, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Balita, King Mabilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon a kinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugto, alas 3:30 ning gat panapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Kenny Wu, King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang tilingan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Kung tayo talo, then kapalatang makakalayo. Pasyalan talo. Let us validate today. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan talo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, binantayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9.
Magbalik tamo po ngeni, Kenny Pamurin, syempre king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Miss Dors, ay mukhang kailangan muna nating linawin kung ano tong mga pagpatay na pinag-uusapan nating to. Kasi naalala ko tuloy yung isang matanda na nagkukwento. Ayoko nang magbasa ng dyaryo. Enak bisang Manalbe TV, enak bisang kesyo. Si Lola, nag-i-internet din yan. Oh yes, siya si Lola. Ayaw na rin daw niyang mag-check ng news items sa internet. Kasi, bakit po, ninano ko po, agyang na nung buklat ko, puro patayan. Nga, totoo. Yes. Agyang numano kung, kahit daw sa, agyang nuya ka no lumawi. Patayan ng patayan. O daigdo pa rin, hindi nga daw manok eh. Parang mga lamok at ipis daw na pinapatay ang mga tao. Oo, totoo yan, Lola. Pero, kailangan dinawin. Malino po dapat kay katamo na yung pisasabihan tamong pamamate. Ngeningal do ngay ni. Yung tinatalakay natin, lalo na kung sisimba tayo ng Thursday, tapos sasama tayo dun sa mga March for Life, tatlo siguro, pero yung focus dalawa. Ano yung tatlo? Dati na-discuss na to. Pisabitan niya po yan, kaya ni King Kwentuhang Katoliko. Yung sabi ni Among Jean noon, yung kahindik. Ing peka karumal-dumal ka nung pamamate, yapin ng abortion. Yes. Kasi ng abortion, papaten meing metong ataong alang kalaban-laban. Inosente. Walang alam. Walang kalaban-laban. Yes. So, yun yung karumal-dumal. Malyari talaga ita. Istong gewa mita, automatically excommunicated ka. Walang sabi-sabi. Walang kadepensa kasi yung ginawa mo. Pangadwa, ini pong so that's one. Yun yung pinakauna. Yeah. Aliwa po tayong pasabihan tamo hindi ngayon. Hindi yan. Tayo po balikan pa mo, although, kay, in the future. Kasi, ano yan, continuous yan eh. Yes. Tapos dito, di ba, may plug at mo pong daramdaman every now and then, yung Grace to be Born Foundation. Pag narinig yon, alam na kung may nagkamali, kung may unwanted pregnancy, hindi ibig sabihin nun, wala ng pag-asa. Yes. May kumukup-kup. Apo. So, yun, yung Grace to be Born Foundation. Malapit lang yan dito. So, just in case atin po makiramdam, mangailangan saup o atin kayong kakilalang mangailangan saup. Text nyo mo po ding nung naning kailangan nyo. I-connect na kayo po kay Grace to be Born Foundation. So, yun. We do away with that for now. Deni nga duwang pisabyan tamo po ngeni o pipagkwentuhan tamo, adwa lang bagi similar but different. Okay. Ang pangalawa ay... Oo, yung pangalawa, the first one for today, ing pisasabihan tamo po itang amanwan tamong taking the law into our own hands. Okay. Anong ibig sabihin nun, Miss Dors? Ayan. So, feeling Kunyari, mo, ikaw na yung... Ikaw yung may... Dahil ikaw yung naapi. So ito ba yun nandun sa dahil ako ay inaway mo, dahil napatay mo. Okay. Diba? Napatay mo. Kunwari, sige. Yung una, hindi, kunwari, aksidente pa lang, no? Wag nang patay. Ano na lang, kunwari, may nagawa akong kasalanan sa'yo. Nako, let's say, bata pa tayo, magkakilala na tayo, tapos, nagagantihan. Nagkataon, umabot ako sa position of power. Kahit simpleng, basta may power na ako. Yan Doris na to. Naku talaga. Yung mga pinaggagawa, kasaman kayong dili, kayong biyeko, etc. etc. Naku, Miss Doris, ibig bang sabihin, siguro kaya kong magbayad ng either vigilante o hired killer o kung ano. Papapatay kita. Yes. O yun, taking the law. Parang walang law, walang police, walang justice. Basta ay sa'yo, ang alam mo, ikaw lang yung may karapatan na maghusga. Lahat ng desisyon under your... Sige, ano na yun? Medyo mababaw yung example natin yun. Pero I think yung mga mga nakikinig sa atin, siguro kuha na nila yun no? Na parang yung una nating example hate ay kita sila yung, parang wala ng proseso.
Basta, I hate kita. diretso na yon. Kinain- Gagantihan na kita. Kinasusuklaman kita. Oo. Kasaman kay pong dili kay biyeko o di pete ke. Pero ano yun, medyo mababaw yun. Oo. Yung isang pwedeng mas malalim na pag-uugatan nun, kunwari po, Miss Doris, ikaw naman yung nangape. Oo. Kunyari, nako, ikaw yung aking, paano ba, yung mga nangyayari, kinamkam mo yung lupa ko sa Oo. paso. Yes. Oo. Parang, kinamkam mo at naghirap ako. Mhm. O di, tapos tuwing makakabangon ako sa aking kinasasadlakang dusa at hirap, naku, may gagawin ka na naman. Mhm. Na talagang, ano ba, bakit ba kailangan niya akong api-apihin? Hindi pa siya kontento. Mga mala telenovela, di ba, So, yung Miss Lars? revenge, no? Yung Oo. paghihiganti. Ano ba yung gagawin ko? Biglang, kabirabratin ko pong maging kaluguran, tinutumba yung mga tao. Kayang magtumba ng mga tao. Mhm. So, sasabihin ko, kunwari, si Hard Killer Sarah. Miss Sarah, can we tumba that person? Mhm. Pwede ba yun? Well, kung yun doon sa unang, pwede yun. Mhm. Yun doon sa unang nating type of killing. Diba? So, taking the law into your own hands pa rin yun, di ba? Mhm. Hindi talaga pwede yung ganun. Hindi talaga. At maraming nangyayaring ganyan ngayon. Yes, aha. Yung mga patayan, di ba, sinasabi, wala naman daw nag-utos. Bakit patayan left and right? Yes, aha. Hindi naman yata, parang hindi naman ako maniniwalang isolated case pag ganyan karami. Yes. Kailan ba yun? Last week or the other week pa yata yung 7,000 na death toll. Mas mataas na ngayon. Hindi ko Oo. alam, baka umabot na ng 8,000 at this point, no? Although sabi, itigil na daw, kesyo. Pero yan yung isang dahilan. Kaya yung ating mga obispo naglabas ng statement. Then kay Yes, katamo pong pastol. Nya din walde po yung karelang sulat pastoral. Aman tamong babasan kareng pisamban. Pong daramdaman tamo mo naman kay niking radio station. Yung una kasi, Miss Doris, basic yung statement nila Mhm. Although, kadugtong niyan, di ba? Yung pangalawang kind of pamamatay tao. Although, mamaya natin tatalakayin yun. Yes. Although, pasadahan. Mhm. Yung pangalawa, yung state-sanctioned na tinatawag nila. State-sanctioned, ibig sabihin, kagustuhan ng gobyerno, ng pamahalaan. Burina naman po yung makamate. Kasi, pero hindi yan yung pinag-uusapan nating EJK, ha? Hindi yan yung mga tokhang. Mhm. State-sanctioned is capital punishment. Yes. Death penalty na binabasa na daw on second reading o pumasa na yata. Hindi ko na na-check kanina kung anong latest. Pero death penalty, ibig sabihin, ing gobyerno, ya po mismo ing makamatekeng meto nga taong amanan mananang may kasala. May kamateya naman, mag-drugs, ba, yung mga heinous crimes na tinatawag. Yes. Rape, etc. etc. So then, ing sasabihan da, nung ing gobyerno, di naman upaya, pati no rin may kasala kayong makanyan. Dumaan naman daw ng proseso, supposedly. Yes. Mhm. Pero yun nga, maraming questions. Yes. Masyadong maraming tanong. Po, absolute ita. Ang po pang, yan, anyapin, etamo sa ngayon. Nung Katoliko ka, at makiramdam ka king Santa Iglesia, kasang-ayon kening malyari ngay ni. Yes. Pero focus Death tayo dun penalty. sa una. Yes. Mhm. Mhm. Yan kasi nga ang una natin, ma'am, although yun nga, 'di ba, ang ginamit nating term or ang kinote natin ay yung sa sulat nga ng ating mga pastol, no? Na talagang nababahala na sila sa mga ganitong pangyayari, Oo. 'di ba? Yan. Kaya parang sabi niya, ito ay nakaugat nga, no? Sa mga, meron tayong, I think 7 yata yun, no? 7 points, 7 yes. points yung sinabi ng atin pong sa sulat po ng CBCP. Mhm. So yung una, ma'am, parang mas magandang pakinggan sa Kapampangan, Ma'am Karen. Tsaka pero sige ha, kukunin ko muna yung kuwanan tayo pa, itang aman wanda, nuka rin mani batan ining karelang sasabihan. Opo. Sabi na po rin kay katamong arusobispo, o deng obispos,
Maliligalig kami, ikengke kayong obispo tungkol kareng mga mate at pamatenda keng kasalukuyang kampanya ng gobyerno laban kareng illegal at droga. Tutong maragulyang problema yung droga at dapat yung labanan at sambutan. Dapat solusyonin pa makamate kanino man o mi pagbintangang gagamit o manulak droga. Isto kasi singkanan yun Yes. Singkanan dyan mo, walang trial, walang process. Basta pag di ko type, kunyari, yung, kung itutuloy natin yung examples natin kanina, Miss Doris, di ba? Pag nakita kita, hate kita di bibigyan kita ng title. Ako na lang yung tuturo mo. Drag queen. Oo, parang ako na lang yung tuturo mo kasi payat ako, baka nag-drugs ako. Pwede, di ba? Pwede, Diba? pwede. Yes. So, pag pinagbintangan kitang either tulak droga o gumagamit ng droga, you're dead. Parang Yes. gano'n na lang yung nangyayari. So, yun yung sinasabi ng ating mga obispos. Aliwa mo deng papatenda rin kaligalig mi. Nune antimurin deng marakalamang uli lang pamilya dareng pematera. Yun nga Kasi it creates another social issue. Yes. Diba? May kakilala nga ako. Kakilala natin to. Common friend. Nung bata pa sila, namatayan sila ng ama. Okay. May kaya naman kahit papano, diba? Pero nung namatay yung ama, naghirap sila. Hindi nakatapos sa pag-aaral. So, that's just one family. Isa lang yun. Imagine if you do that on the large scale. 8,000 dead. So, 8,000 families. 8,000 families. I-multiply mo na lang by 3 yung 8,000. Ilan yun, Miss Doris? Oo, diba? 24,000 people. Yes. Assuming ano yun, conservative estimate yun. Na times 3 na lang yung pamilya ng isang namatay. Yes. At yung epekto nun, Oo. mahaba yun. Oo naman. Hindi yun yung nawala lang yung father mo or yung breadwinner sa pamilya, kundi yung emosyon, di ba? Yung Yes. psychological effect. Trauma dun yan. Sa Kasi, sa pamilya, sa mga naiwan. Nung kematenta mo po, natural death, yung mga lola, yung mga lolo, mga matatanda na, diba, nagdadalamhati ka rin Yes. Although alam mo, mangyayari naman talaga yun. Maybe, maari, pinaghandaan mo na yun. Ready na ka. So, lalo na kung may sakit, diba? O tumanda na talaga. 5 years bago mamatay yan, medyo pinaghahandaan mo na yung sarili. Pero malungkot pa rin. At may kurot pa rin sa puso. Paano na yung traumatic death? Yes. Anong mangyayari? Anong epekto? Numano yung kay katamong lipunan, our society. Anyapin po talaga malyari ining makanyan kabud mo na lang mo papatendeng deng tao. So, Miss Doris, yung tinatanong natin kanina, anong magiging epekto niyan? Diyos ko, yung mga batang namatayan, natural death, di ba? Kung minsan, bata pa namatay ng cancer yung nanay, may epekto yun Oo. Paano na kung pinatay pa sa harap nila? Yes. Ibang klaseng epekto yun. Ma'am, hindi ka nga makakakuha ng assurance na magiging mabuting tao tong bata na to. Tama. Pagka ganun yung nakita Tama. niya, diba? Wow. Kung nagkataon na Niyanig hindi naman yung din mundo sila niyan. afford na magpa-psych. Tama. Ayan. Yan. Pinagkukwentuhan namin ni Doc Homer yan, di ba? Sa Yes. psych time. Kasi kapag dumaan ka ng ganyang proseso, kahit hindi mo nakitang namatay, yung alam mo lang na, kausap ko lang yung mami ko kanina o daddy ko. Nandin pa mo, yang migluto na pangamusal, kay ba't ngini metene. At yung pagkamatay, Yes. terrible, di ba? Ano yung epekto nun sa bata? Dadalhin niya yun hanggang tumanda siya. At kung minsan, yung mga psychological scars, yung mga sugat na bitbit ng batang yan, hindi yan naiibsan. Ma'am, baka nga mawala na sila ng puso Hindi Ay, yung oo, literal totoo, na totoo. hindi yung literal na matanggalan sila ng puso. No? But yung pagmamahal baka mag-absent. Totoo. Kasi istong makanya ning gawa mo kay ngang meto ngayanak. Antime mong pete mo naman ng anak. Kasi in a way, 'di ba? Titigas yung puso ng Yes. bata. Lalo na kung nangyari yan in their tender years between the ages of 5 and 15. Di ba yung mga ganon? O tapos kung adolescents naman, my goodness,
Yan yung mga age of sensitivity. Ano yung mangyayari? Parang sinugat-sugatan mo yung isang bata. Tsaka I think dito din lalabas yung mga rebels. Ay, oo. Yeah. Maraming ganyan. Ako personally, may kakilala ko. Yung panahon daw ng martial law nung nangyari. Itatang na King Wade po. And the naked. I think she was around 8 at that time. Hindi lumabas kagad yung epekto. Mabait siya na bata. Pero nyamiras siya ka nung mga 14, 15, 16. Nagtataka yung nanay. Ninanuya ng anak ko. Aktivista. Hindi lang yun. Nagre-rebelde sa lahat. Matalinong bata. Bakit sa eskwelahan inaaway niya yung mga teachers niya? Hindi ganun. Sabi ng nanay. Hindi na na-identify yung sinong dapat awayin. Oo, kasi pag ganun, may issue ka with authority. Kasi lalo na kung alam mo kung sino yung gumawa nun. Oo. Di ba, wala namang ebidensya na diretso pag ganun. Pero may idea ka kung sino. Or, on the other way around, kahit hindi mo alam kung sinong gumawa, pero yung rebellion mo against authority, hindi makatarungan yung nangyari sa akin. Isto'y milyari kay kami. O ba't alayang gagawan ing gobyerno? Ot dening at syukeng poder alalang gagawan. Ot masosolve. At eya mibalik mako, tatang ko, kapatad ko, nung ninumaning may wala. Anyapin masakit po istong makanyan. Ing gewa tamo, peteming meto nga tao. Pero di ba may ripple effect na tawag? Yes. Ripple effect parang if you drop a pebble into the ocean or into a bucket. Yung paikot, di ba? Na tubig, hindi lang isa yan. Yes. Kaya, ay naku, talagang na-carried away na tayo dito sa ating, sa intro pa lang yan. Intro pa lang yan, sabi na 2 lingong usapan yan. Pero yung unang punto, sige, simulan na natin. Yung sabi ng first point, ingbiyaning balang tao, iba't yaking Diyos. Pigkalubnati at iyamu kabuding makabawi kaniti. Agyanging gobyerno, halayang karapatang makamate, uling katiwala niya muning biye. Haliwayang makibandi kaniti. Stewardship yung issue dyan. Basic. Yun, oo. Di ba nung isang beses, nung dinidiscuss naman natin yung suicide, ganun din yung discussion Halos ganun. Walang karapatan ang taong kumuha ng sarili niyang buhay. Pero of course, alam naman natin, ang tao in his right mind, nung atsyuking istong wishu, naman kuha na ning biyena. Yes. Kaya nga, diba, again, babalikan natin, although hindi yung topic ngayon. Dati, yung suicide, pag suicide victim ka, hindi ka nililibing. Hindi ka dadaan sa simbahan. Walang church i-bless. funeral. Pero ngayon, okay na. Kasi nalaman nila, yun nga, through studies, pag kinitil mo yung sarili mong buhay, ang ibig sabihin, meron kang may problema ka, depressed. depresya. You are not in the right you don't possess the right faculties, or you are not responsible for your own actions. Istuing kayang pamisip, responsable kayang gagawan. So, makanyan po mahabang discussion yan Yung psychology yung nagbigay linaw sa usaping yan. So, pero hindi yun yung hindi yan. Contrasting actually. Kasi, yun, taong may problema. Yes. Ito, iba. Yung sinasabi, kahit ang gobyerno, agyanging gobyerno alayang karapatang makamate. Uling katiwala niya muning biye. Aliwa ya ing makibandi kaniti. Ang ibig sabihin, kasi ano ba yung stewardship? Basic principle din yan ng Santa Iglesia. Ang pamahalaan, malyaring kuwanan ing biye na ningyato, uling ning tao, aniwayang makibandi. Steward mo. Steward, Miss Doris. Mga diba, tagapangalaga? Ayun. Ano yung steward? Tagapangalaga. Nurturer. So, pagkatapos, papatayin mo ko, mapapatay mo lang ako ng biglang-biglang. Di ba dapat inaalagaan mo ko? Ayun. Ang ganda pa ng term sa Kapampangan pag tagapag-alaga. Manese. Manese. Pag sinabi mong manese, ibig sabihin, inaaruga. Imburi na sabihan ng manese, palabungan me, paragulan me. Sesen me. Ang ganda nga kasi yung term na to, manese,
yan din yung term na ginagamit kapag nagsasaing. Sa Tagalog, di ba? Pag sinabi mong magsaing ka, Oo. malinaw. Oo. Ano yung gagawin mo? Magluluto ka. Oo. Pero sa Kapampangan, hindi manese ka. Parang alagaan mo. Manese ka, tumun ka, yung magsasaing ng kanin. Manese ka, magluto ka. Alagaan mo yung kakainin. Yes. So, oo. you nurture something. Oo. At saka ma'am talaga naman, no? Even naman sa pagsasaing. Ching Helen. Talagang kailangan naman kasi alagaan mo, bantayan mo yon. Or else, Tama. nagsaing ka. Pero pinabayaan mo naman yung apoy nung yung sinasaing ay unless lang Yes. naka-rice cooker ka, no? Pero Hindi mo na yung babantayan. kunwari yung the The usual, traditional diba? way, The oo. traditional way. Masusunog yun, makakain mo ba yun? Siyempre, hindi. tama, Kaya tama. talaga yung manese, alagaan mo, bantayan mo. Diba? Yes. At yun dapat yung trabaho ng pamahalaan. Yun. Kaya kami pamahalaan at niya pinatinta mo pong gobyerno para sesen lareng memalen. Kaya walang karapatan ang pamahalaan na kumitil ng buhay. Ingke katamo pong gobyerno, dapat si sesen na katamo. Pumalyaritang kabud na nakamo. Itomba. So, pagka ba ganyan, pwedeng idiretso natin. Ako na rin gawin natin example ay yung mga drug. Mga drug users, diba? Mga drug. Kasi tao pa rin yan. At saka I think para sa akin po, no? Personal opinion or siguro marami pong may opinion na ganito, no? Ang mga taong ganyan ay considered may sakit. Yes. Di ba? Oo. So, kung may sakit sila, so parang dapat talagang kailangan nila ng doktor, kailangan nila ng extra care. Hindi yung, ibig sabihin, ayoko na silang alagaan, kaya sige, patayin ko na lang kayo. Naku, nilinaw yan ni Doc Homer sa Psych Time. Ang drug addict ay isang taong nangangailangan ng kalinga. Kasi sakit yan. It's a mental illness. Naku, mahabang conversation yan, Miss Doris. Isunduta mo po yung kay katamong pipagkwentuan, kay batalan dimdam dening. Pagana ka, ang popong metong akantang One More Gift. Makiramdam king sunis ning milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, 7:30, kiniking kay katamong Radio 91.9 Bright FM. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle
as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. There's one more gift I'd ask of you, Lord. Grant me serenity, as gentle as your children's laughter all around. If there's one more gift I'd ask. Magbalik tamo po ngayon ni Kenny King, Kwentuhang Katoliko, King 91.9, Bright FM, ingke katamong Archdiocesan Radio Station. Kabang maka-break tamo po ating kaya pagkwentuhan Miss Doris. Kasi ining mumunang statement, mumunang puntos, ining tungkol keng biye. O nang miras kay kening pisasabihan ming, istong ma-issue yung tao. Kasi, di ba yung nakakamatay, ma-issue yung mga yan. Yes. Ayaw ng ganito, ayaw ng ganyan, kaya patayin na lang. Ay, ano yung pinagkukwentuhan natin? Oo, no. Pero ma'am, parang masyado siguro ako na-carried away nitong ating awit. Di ba? Yung nadinig natin. Peace. Kaya siguro napunta dyan One sa, more gift. kaya tayo nagkwentuhan kanina, no? Kapayapaan. Oo, Diba? Yun ang- kapayapaan ng Oo. mundo, pero nagsisimula sa kapayapaan sa sarili. Sa sarili. Kasi yes. ating kaya pong pipagkwentuhan, kaming kaluguran. Kaya ba't, kasi kung minsan pag nagkukwentuhan kayo ng mga magkakaibigan, nagiging philosophical yung discussion Yes. Pati yung problema ng mundo, natatalakay ninyo. Sabi ko, ako yung nagtanong, ano ba yung issue doon? Bakit lahat na lang ini-issuehan? Issue dito, issue doon. Sagot ng aking kaibigan, Karen, basic yan. Alayang kapayapan kayong pilublubana. Kasi peace comes from within. Yung kahit anong stress pa yung galing sa labas, kung at peace ka internally, you will not be too much affected. Yes. Diba? Sa'yo ba, Miss Doris, applicable ba yun? Yes. Siguro nga dahil may edad-edad na ako, no? Ayan. Kaya, yes na yes po. Kaya lang baka magkulang yung oras natin pag nagsalita pa ako on that matter. So dito na lang po muna tayo. Ayan. Karen. So balik. Yes, balik muna. Kapag ma-issue nga yung tao o yung gobyerno o kung ano man, dyan nangyayari yung mga kaguluhan, Yes. dyan nangyayari yung mga violence, maging marahas, ingke katamong dipunan. Yes. So Miss Doris, kung babalikan natin tong sabi ng ating mga obispos, kasi sabi nila, agyanging gobyerno layang karapatang makamate, uling katiwala niya, muining biye. Haliwaya yung makibandi kaniti. Yes. Talaga naman po. At saka pagka nga po binalikan natin, di ba? Yung ika nga sa Genesis pa lang yun, di ba? Yung creation. O yun, stewardship yan. Di ba? So parang, ang galing mo naman. Pag Diba? kasi yung stewardship, lalo na, Diyos yung gumawa sa atin. oo, creation story, di ba? Lalo na sa field namin, yung environment and ecology, napaka-applicable ng stewardship. Kasi sabi natin, nagkakaproblema tayo sa environment kasi yung tingin natin sa creation, we own it. Bandi tayo, pumakanyan, manese tamo mo, pigkatiwala dyan mo kay katamo, ingyato. Opo. Manese tamo mo, sisesen tayo.
makanyan mo naman po keng biye. Ing biye na ning meto nga tao, wari Miss Doris, kung magulang ka, sinasabihan ka rin eh. You do not, I don't know which, I forgot kung African proverb ba, yung sabi nila, or is it Indian yata, si Tagore, if I'm not mistaken. Parents do not own their children. They were just entrusted with them. Aliwain pengaring makibandi kem biyena ning anak na. Bigkatiwala dya mo karela. In the same way, lahat tayo. O diba, kung maririnig ko yung kanta ni Father Hontiveros, yung pananagutan, tayong lahat ay may pananagutan. O diba, pag inisip mo pa lang yun, tayong lahat ay may pananagutan. Hindi ka dapat makasarili. Yes, ma'am. Ma'am, bilang iniisip din natin sa mga ganitong, meron din bang kasalanan dito yung mga kagaya din natin? Kasi nga hindi tayo nagre-react. Ay, oo naman. Diba? At the very least, parang, sin of omission. Oo, kasi parang hindi ka nagre-react kasi hindi mo ka mag-anak, yun na wala. Ay, may ano pa. No, walang connect Ito doon pa sa yung puso mas mo, malaking issue. Pag may nag-react, sasabihan, as if wala kang kasalanan. Nagre-react ka ng ganyan. Akala mo kung sino kang napakalinis. Hindi yun ganon. Kung sino ba yung taong walang kasalanan, di ba? Lahat tayo makasalanan. Pero ibig bang sabihin, pag may nakita kang hindi tama, isto nga na po, isto nga kakit yun, tahimik na kayo mo. O di lalo pong dadagaling kasalanan tamo. Istong malilyari, kailangan atin tamong gawan, kimot tanat magsalita. Pero, na naman buring sabihan nita, syempre, kalingwan tanin itong kasalanan tamo. O kalingwan tanin kay katamong kamal yan. Syempre, maglarin ka mo rin. Atin pa maglarin na ini keng sarili. Pero, ken mo naman lipunan. At saka mami nga, I think yung tao makaka-decide din, makaka-react siya ng todo. Kapag yung sinabi mo ng paano pag sa'yo nangyari? Paano kapag yung kamag-anak mo pala yung napagkamalan? Kasi man pwedeng ang nababalitaan natin ay nangyari sa Mindanao, sa mga ganyan. No? So parang hindi mo sila kamag-anak, hindi malapit sa puso mo. Diba? Kasi Valentine's Day ngayon eh. Kaya ma'am, yun yung aking puso. Diba? So, hindi siya malapit sa puso mo, kaya wala ka tuloy pakialam. Kahit napatayin pa yung mga yan, no? Pero papaano? Kung ang napagkamalan kamag-anak mo, how would you feel? Ayun, syempre. Mag-a-agree ka pa rin ba dyan sa... Malamang magre-revolusyon ng yung tao. Diba? Pero yun nga yung sinasabi, hindi tayo dapat makasarili. Yes. Sabi nga dito sa Catechism of the Catholic Church, human life is sacred. Hindi porket hindi mo kamag-anak, hindi mo kakilala, wala nang kwenta. Basta't buhay, sagrado. Mahirap yun. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang. Hindi pwedeng, hahayaan mo na lang kung ano yung maisip ng tao. Basta't gawin, patayin o whatever. Yes. Hindi ko na makakilala eh. So what? Hindi patayin. Ay, diba? napaka-Christian. Diba? Yan. Kasi nga, parang kala mo kasi ang desisyon galing lang sa puso eh. Hindi, diba? Kasi dapat nag-iisip ka kung ano ba yung gusto ng Diyos, ano ba talaga yung pangtao, ano ba yung, kasi nga, ano nga yung ating the great commandment, diba? Yun eh. So, parang, bakit okay na lang, diba? At itong ating pamahalaan, sila kasi yung ating tagapag-alaga, kaya ang sabi nga dito sa number 1, kahit ang pamahalaan ay walang karapatan na kumitil ng buhay, diba? Dahil katiwala lamang. Ayan. Ay, dito sa isang episode natin na to, kahit yun lang yung matatandaan natin, okay na tayo eh. Hindi tayo ang may-ari ng buhay ng kahit sino man. Katiwala lang tayo. Ing biyening balang tao iba't yaking Diyos, pigkalubnati at iyamo kabuding makabawi kaniti. Katiwala tamo mo ning biye. Aliwa itamo ing makibandi kaniti. Basta't paulit-ulit, yan yung kailangan nating tandaan. Hindi tayo ang may-ari ng ating mga buhay-buhay. Yes. Ayan. Pag di natin tinandaan yun, disgrasya talaga. Ayan. Medyo disgrasya na nga yung nangyayari.
So, yun lang yung kailangan natin tandaan for the meantime. Yes, oo. Tapos isusunod siguro i-digest Basahin. Yes in the po. future or in the next few episodes. Kasi yung pangalawa ang ganda din. Maganda. Yes, ang ganda. Please. O sige, babasahin natin Opo. ngayon pero yung pagtalakay sa susunod na mga episodes. Ang kadwa na pong punto sana mawawala king balang tao yung pamikatagon ban magbayo. So lahat may pag-asa. Iti pauli ning Diyos malunusan niya. The Lord is merciful. Kalupan ning paulit-ulit ng tuturunin kay katamong Santo Papa Francisco. Kay ibat taya pa mong pegmasusya ning banwaning hubileo ning luno sa ting World Apostolic Congress on Mercy. Deti meging dalan laban lakwas lumalam keng kay katang kamalayan. Kinging Ginong Hesukristo dinaw ning sarili ng biye para karing makasalanan ban ikabos na katamo at dinan pain tungulan. So yung basic lang dyan. Kailangan lang tandaan, Miss Doris. Mamawala king balang tao yung pamikatagon ban magbayo. Yes. Lahat ng yun tao yun may pag-asa. Oo. Tingnan na lang si Saint Paul. Oh. Saint Augustine. Yan yung mga mga matitindi daw nung araw pero ngayon, 'di ba? So, nagbago sila. So palagay ko naman po. Ayan, siguro biglang magte-text sa mga susunod natin yung dating mga dumaan doon na ngayon ay straight na. Oo nga. Ayan. Sa ating listeners, kay katamo pong makiramdam, kailangan tayo pong aryan ining episode tamo ngayon Aldo ngayon. Sana may kiramdam kayo po, ampo pang atin kayong balo kay ning kay katamong pipagkwentuhan. Aryan tayo po yung episode King Panalangin. Yan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man kami po ay nagagalak dahil sa ipinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadaman ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yan, muli po, maraming salamat po sa isang oras na pagsama niyo po sa amin. Ako po si Tita Doris na bumabati po sa inyo ng magandang tanghali at again, Happy Valentine's Day. God bless you po. King Laguna po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM. Yung kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ngayon Aldo ngayon ni Happy Valentine's Day po. Siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Pangalan niyang ang kingsing-ningning ng bituin, liwanag ng Diyos umaati, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang